Summer is officially here! At kasabay ng pagsisimula ng tag-init sa Pinas, siguradong kaliwat kanan na naman ang pagpaplano para mas ma-enjoy ang bakasyon season. Siyempre, di mawawala sa bawat masayang road trip ang nakakabusog na chibugan. Cheers. Hahainan namin kayo ng iba't ibang refreshing eats to beat the summer heat. Farm to table. Nandito kami ngayon sa Burnt Cafe at kasama ko si Sir AJ! Sir AJ, kumusta naman po kayo? Salamat okay po. naman po. Salamat po, napaanlakan nyo kami, pero balita ko, Sir, tuturuan mo ako. Ituturo ko sa'yo is dirty horchata. Sir, anong unang gagawin po dyan Ngayon, sa dirty na gagawa tayo ng espresso. Espresso. Ayun yung dirty. Ayun, Gagawin natin yung dirty. First, gawa tayo ng espresso. Ito ang ating beans. Ang machine. Espresso machine. Coffee beans, tapos ito ang espresso machine. Ay, ganun lang pala kadali. I-click mo lang siya, tapos mag-grounds na siya. Ano po ba yung nito, volume yun? Itong isang na to is 2 shots na to. 2 shots of espresso. Of espresso. And then, after malagay ang grounds sa beans, we will... Sige, ano yan, sir? We will stamp? We will stamp. First, ayusin muna natin kumbaga. Parang syempre pipinuhin natin siya na sobra. So, ngayon, wala akong ginagawa, sir. Ikaw na yung mag-stamp. Ay, ako yung Ito yung stamp. Ganyan lang. Tapos, huwag masyadong push. Yung kumbaga, sakto lang. Yan. Oo. Bakit po hindi dapat sobrang stamp? Kasi, nag-tendency niya nangyayari, hindi lumalabas yung liquid. Perfect! Okay na po ba to, sir? Yan, perfect. Anong pulburon na? Tapos after nyan, ilalagay natin. Pag ganyan, ay, ilalak mo kami, siya. sir. Marunong ako. Ilalak lang natin. Yan. Ayan. Tapos after nun, ito ang 2 shots. Gawin ni Dear Jowa. Maghanap tayo ng machine. Ito 2 shots, i-click mo siya. Sige, 2 shots, kasi 2 shots. Mga ilang minutes po yan? Mga 30 minutes? Hindi, 30 seconds lang ang na ito. Pouring na ito. 30 seconds lang. Tapos diretso, pwede na yun inumin. Kung... Oo nga, pero mabango. Ito ba yung galing sa buhid? Pag once na maasim to, it means bad shot. Kung gagawin natin after nito, syempre nag-grind na natin. After nyan, kunin natin yung horchata powders. Ayun na yung horchata. Galing yan ng Mexico ba? Hindi, Mexican drink pero kami na yung gumagawa nito. Ayun na nga ang kanilang horchata, mga kapuso. Ito yung 100 grams. Yan po. Tapos lahat to naka-plastic na. Po, pinoportion na namin para... Medyo ano sila sa plastic? Made of... And this is made of? Made of rice meal, almond, and cinnamon. Oo, sila po mismo gumawa nun. Ikaw po ba mismo gumawa? Yes po. Ito yung ating horchata powder. So, isang cup niyan, sir? Lahat yan? Opo. So marami kayong ganyan, sir? Bali ang isang plastic ng ganito is isang quart. Ang ginagamit mo, manual din ba? Hindi po. Meron kaming machine na blender machine. Mayaman sila dito. Tapos after nito, sir, syempre then, may 100 ml na tayo. Ayun na yung espresso, and then ito na yung powder natin. Lalagyan natin siya ng milk. Lagyan ng milk. Tapos, after nito, i-mix na natin. Ikaw mag-mix. So, 160, sir. 160. Sana mas may energy yun. Ganito ba? Sir, So, parang ano to, sir? Ito yung manual niya, sir. Yan po ang manual procedure. Bago na siya. Parang cinnamon. Cinnamon nga ito. Anong next, sir? Then after, i-strain na natin siya. I-pour mo dito, tapos strain. Habang pinupur mo siya,
i-ano mo ng kutsara para Para masano. ng spoon. Para lang pala itong nyug eh. Yan! Perfect. Tama. Hindi mo lang alam, sir, pero nanonood po ako palagi sa inyo. Pwede na wala to eh. Lagi po ako dito eh. Parang nag-ano ka ng nyog, alam mo yun? Tapos, yan. Diyan mo na siya i-mix. Oo nga eh. Para bumagsak yung liquid. Hindi ba sayang yung ano, sir? Pagkatapos, itatapon na po ba yung excess? Diretso na yung excess niyan, diretso tapon. Kumbaga, kinuha lang talaga natin dyan yung paste ng powder na ginawa namin. Ayun, so ito na yung 100. Ang bango! Naamoy niyo ba? Ay, sir, after nito, kakainin na po ba to? Hindi pa. O, di ba natanggal pa siya? So, ice muna. So, ice cube. And then, ice. Then after, vanilla extra. Yan yung vanilla. Ay, paborito ko to. Mag-ano na Ilang siguro teaspoon mga po? 1, ito yung 2, 3, ganun. 2 drops yan. Saka. So, sir, ito na yung Ah, final. then- Final na yun, sir. Ito na yung final natin. Wow, pala kabilis Espresso. gawin itong dirty horchata. Then, ang finishing natin dyan is cinnamon powder. Ilang ano po nito, budbud? Dash mo lang ng... Sige, dash mo. Tap. Sige, One. dalawa. Isa pa. Yan. Tapos ito na yan. Ayun na yung pinaka-finish natin. Pwede ito inumin. Thank you Pwede so mo much for inumin today, sir. Yun na pala yun. Tama na daw. Ayun. Grabe, nakagawa ako ng isa. Ay, ang ganda oh. Diba? Summer is officially here! At kasabay ng pagsisimula ng tag-init sa Pinas, siguradong kaliwat kanan na naman ang pagpaplano para mas ma-enjoy ang bakasyon season. Siyempre, di mawawala sa bawat masayang road trip ang nakakabusog na chibugan. Cheers. Kaya naman ngayong araw, hahainan namin kayo ng iba't ibang refreshing eats to beat the summer heat. Kapag sinabing summer outing, una syempreng papasok sa isip ng marami sa atin ang pagpunta sa beach. Ang lakas nga naman kasi maka-good vibes ng swimming, sunbathing at kulitan sa tabing dagat. At kung trip nyo pang i-level up ang experience, may iba't ibang paraan din kung paano magiging mas masarap ang inyong pinaplanong beach adventure. Imbes na ordinaryong ihaw-ihaw, pwede kayong magluto ng kotsinilyo sa tabing dagat. Ready na yung ating griller? We have here naturally grown biik dito mismo sa farm. Again, pag ganyan ka-fresh, tapos alam natin yung source ng ating ingredient, wala na tayong fuss, wala nang etche-boreche, generous amount of salt, and dahil medyo bata pa yung ating biik, tulungan lang natin ng konti with some oil. Make sure na i-massage ninyo yung asin doon sa mga cavities or yung mga singit-singit. Because this is the only time na makakapaglagay kayo ng pampalasa, kumbaga. Salang na natin. Kung seafood naman ang trip niyong baunin, alam niyo bang pwedeng-pwede niyo itong lutuin sa ilalim ng buhangin? Nagukay ako kanina, tapos silagyan ko lang siya ng mga bato. Ngayon, yung mga bato na yon, lalagyan natin ng apoy sa ibabaw. Siguro mga at least 30 minutes natin siyang paaapuyin. Bakit natin ginagawa yon? Para yung mga bato natin is makapag-absorb ng maraming init, makapag-hold siya ng mas maraming init, and then lalagyan natin siya ng layer ng mga ingredients na meron tayo. So, napaka-chill lang, tatakpan natin siya, and then after a few hours, hukayin natin ulit, and ready na yung ating feast.
Habang ang iba naghahanap ng dagat, ang iba naman sa atin, happy naman sa malamig na panahon at magandang view. At kung isa ka sa mga ito, Tagaytay is the summer destination for you. Bukod kasi sa iconic na bulalo at tawilis ng bayang ito, samot-saring food experience na rin kasi ang pwede mong mahanap dito. Kasi ito lang, winner na eh. Nariyan ang mga kainang talaga namang nagpa-wow sa ilang mga food explorers nating Kapuso Stars. Ah, wow! Sarap talaga. Nakakaiyak. Makapi ang nagsiserve ng kakaibang mga coffee concoctions na hina-highlight ang mga lokal nating kape dito sa Pilipinas. Pwede kang maka-experience na para kang bumisita sa Japan. O kaya naman sa Cordillera. Well, actually, pwede mo pa malibot ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng pag-food trip lang. There's a lot more behind the scenes. Yes, and there's a lot of flavors that we can still offer. Kung may time ka namang lumipad at bumiyahe ng mas malayo, panalong choice ang pagbisita sa Davao City. Kung saan pwedeng-pwede kang sumakay ng bangka at mag-island tour papunta sa Lubi Plantation Resort. Dito, pwede mong ma-experience ang masasarap na dishes na gawa sa mga lokal na ingredients, gaya ng kanilang coconuts, kakao, at batuan. I like sour food kasi. So this is perfect. Panalong destination din ang bayan ng Panglao sa isla ng Bohol, kung saan pwede mong matikman ang napaka-festive na spread na ito na kung tawagin ay hudyaka sa Panglao. Hudyaka is literally a Visayan word for or to celebrate. Oh, Yes. so feast. Yeah, it's a feast. It's a feast actually here in Panglao, celebrated in the month of August usually. So fiesta talaga Yes, ito. fiesta. And as far as celebrating yung inyong huli, Yes. ang inyong mga ingredients, I think this is a perfect way of showing it to our guests. Isa rin sa mga signature dishes na maaari mong hanapin sa Bohol ay ang dish na kung tawagin ay halang-halang. Season ko lang to ng fish sauce. And prepare na natin yung ating aromatics. So lagay lang natin yung ating mga aromatics. Literal na magpapabango doon sa ating putahe. Tinuna ko na yung tanglad. Habol na natin yung ating ginger. Onions, of course. Then, yung ating bawang. So just gonna add in some chilies. And ito, nakukuha na natin yung bango doon sa ating mga pinanggisa. And then we're just gonna pour in yung ating kakanggata. Season lang natin ng konti pang patis. So, I'm gonna cook this siguro at least 45 minutes hanggang fork tender yung karne. Then, pwede na mag-serve. Lahat nung pinakamahirap na part, yun na yun. Tatakpan natin to, babalikan natin siguro after an hour. And then, pwede na natin i-prepare yung ating salsa. We have a very interesting start because we didn't start as a store. We actually started as a farm. So we started in Sagada farming our coffee. We actually worked with a farmer, then turned into a few farmers, and then we planted coffees, and then we harvested, processed, and then roasted our own coffee. And then when we were happy and satisfied about the coffees that we started to plant, no? Then we started the shop.
very focused on, say, quality.